Ito po, mga kanyusik sa ating Food for the Soul na pwede ho natin, sabi nga ho, maging inspirasyon, maging pagnilay-nilayan, yung bang makakapagbago po sa atin. Yes. Ito mismo salita ni Jesus po ito nung siya po ay nagmiministeryo. Kung maalala ho ninyo, yung mga ginagamit niyang talinhaga, di ba? Kapag siya ay nagmiministeryo, nagtuturo bilang rabbi, bilang guro, nung kanyang panahon. At isa nga sa nakita ko na pwede nating matutunan ay yung tungkol doon sa isang magsasaka, partner. May isang magsasaka, sabi ni Jesus, mga kaibigan, na lumabas upang maghasik ng binhi. At sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Okay? Bagamat konti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, sabi ho ni Jesus sa kanyang talinhaga, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa, hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lubago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi ho nakapamunga ang mga binhi. Alright? At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, at ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Yan po ang sinabi ho ni Jesus sa talinhaga. Medyo mahirap pong unawain, di po ba? Pero sinasabi ho, mga kaibigan, ano ba yung binhi na tinutukoy po ni Jesus sa kwentong ito? Di ba? Malamang sa atin, ano yun? May mga ibang hindi pa rin ho naiintindihan hanggang ngayon, ano po yung binhi na tinutukoy po ni Jesus sa kanyang pagbiministeryo noon, sa kanyang mga turo. Ang sinasabi po ni Jesus doon sa binhi na dala ho ng magsasaka na sinabi ho natin kanina, ay katulad daw po ito ng binhing ang katulad ng mga binhing nalaglag. Okay. Ito po. Ang kahulugan po ng talinhaga, yung binhing inihahasik ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung binhi na yon na inihahasik po nung magsasaka ay salita ng Diyos. Ang mga binhi namang, ito yung sinasabi, yung mga binhing nalaglag ho sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating ho si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad naman ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay may mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, may salitang subalit, hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ho ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito yung mga katulad nating tao na tinatanggap ang Diyos, pero pag may mga pagsubok na ho sa buhay, may mga pangyayari na, di ba? Hindi sila tumatagal sa kanilang pananampalataya, partner. Yung isa namang binhi na nalaglag sa may matitinik na halaman, ito yung sinasakal, di ba? Sila yung mga taong nakikinig ho sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa mga bagay, pagkahumaling po sa mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi ito nakakapamunga. Naiintindihan po ba natin? Kasi nga po, yung sinasabi ho dito, yung matitinik na halaman, kung saan na itapon yung binhi, na ihasik yung binhi, yun na nga po yung mga nakakasilaw ho sa atin. Yung isa namang binhi na nalaglag ho, mga kaibigan, sa matabang lupa,
Sila yung mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana, may tig-30, may tig-60 at may tig-100. Okay? So, naintindihan ho ba natin yung tungkol ho dito sa talinghagang ito? Sabi ho ng Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng Diyos daw po ay maitutulad sa isang taong naghasik po ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Gets mo yun, partner? Nagigets nyo ho ba yung napakagandang talinhaga po ng Panginoong Jesus? Ang kaharian daw po ng Diyos ay may tutulad doon sa isang tao yung magsasaka na naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, yung binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, tsaka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na po ang butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Partner, no? Napakalalim. Pero yung sinasabi nga ho natin, yung binhi na yun ay salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kung tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos, mga kaibigan, malalaman po natin ang ating misyon dito sa buhay. Malalaman po natin ang masama at mali. Tama? Oo. Amen? Amen. Alam natin kung paano tayo lalago. Hindi lang sa pangkabuhayan, kundi sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Kaya sana po, ilagi tayong nasa mabuti, sa gawang mabuti. Yung bang partner, doon tayo sa turo ng Panginoong Diyos na tayo dapat ay sabi nga, maging humble, kind-hearted. Diba? Kumbaga, hindi naman tularan, but sundin natin kung ano yung landas na tinatahak ni Kristo, mga kaibigan, para lalo po tayo mapalapit pa sa kaharian ng Diyos. Kaya kung meron ho tayong, sabi nga ho, meron ho tayong mga hinanakit, meron tayong mga nasasaktan na mga tao, hingin po natin sa Panginoong Diyos to take care of everything. No? Mahal po natin sa buhay. Maging humble tayo, be kind, be joyful, magkaroon ng magandang buhay sa araw-araw, at tahakin po natin yung landas na itinuturo po ni Kristo. Huwag ho natin kakalimutan ito hong binhi na ito na salita ng Diyos na hindi pwedeng maiwan sa pang-araw-araw ho natin pamumuhay. Sana'y lagi nating nagiging gabay sa ating tinatahak po na landas. Sa atin pong journey, biyahe, di ba? Biyahe sa buhay pong ito na meron po tayo. Para sa ganon ay hindi po tayo, sabi nga po, magkamali. Oo, maligaw. Oo. Baka mamaya ma-wrong way ho tayo. Sayang correct. naman ho yung pagkakataon dahil, darling, mga ka-music, mga ka-omok, hindi na ho tayo makakabalik. Hindi na natin pwedeng balikan yung nakaraan. Diba? Although, meron pa rin tayong paraan para magbago. Amen? Amen. Baguhin po ang lahat.